Isang nagluluksang ina ang nagpost sa social media bilang babala tungkol sa sinapit ng kanyang anak. Ang bata po kasi namatay habang natutulog ng nakadapa. Ang paliwanag ng eksperto kung bakit masamang matulog ng nakadapa, lalo na ang mga baby. Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Walang kamalay-malay ang inang si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, na ang ordinaryong gabing kapiling ng anak na 1.5 taong gulang mauuwi sa trahedya. Alas 8 ng gabi, June 21, naghapunan daw ang kanyang anak ng kanin at sabaw. Matapos ang kalahating oras, dumede raw ito bago natulog bandang alas 9 ng gabi. Around 12:40 a.m. po. Di naman po talaga ako usually na gigising ng ganong oras. Pero nagising po ako kasi pakiramdam ko po na iihi ako. Nakita ko po nakadapa siya. Then naamoy ko po na para siyang nag-poop. Nung tinihaya ko na po siya, sabi ko po, parang siyang sobrang lantay niya. Tapos hindi po siya nagalaw. Then nung binuksan ko po yung ilaw, nakita ko po na yung bibig po niya medyo violet na. Isinugod sa ospital ang bata at doon lumabas na marami raw liquid at pagkain na nakuha sa baga ng bata. Base sa death certificate, pneumonia aspiration ang ikinamatay ng bata. Ang ibig sabihin daw po nun, marami po yung mga contents po na galing sa tiyan napunta daw po sa baga. Na ang dahilan daw po nun, dahil nga daw po nasuffocate siya, nakadapa siya, ang instance daw po ng tao pag hindi makahinga, masusuka. Sa case po ng anak ko, nakadapa po siya, hindi po niya nailabas yung suka, kaya po doon po siya dumiretso sa baga niya. And then, nalunod daw po siya sa sarili niyang suka. Nakadapa po siya, naka-close po ang bibig. Huwag niyo po hahayaan na kahit po sana yung anak niyo na nakadapa, huwag niyo po hahayaan na matutulog sila ng ganon kasi baka po matulad siya sa anak ko na sanay naman po dumapa pero ganon po yung nangyari. Ayon sa eksperto, base sa pag-aaral, hindi maganda ang pagtulog ng nakadapa lalo na sa mga sanggol at bata. Some of some researchers show that sleeping on the stomach can block the airway because it increases what we call rebreathing. That means they breathe on their own exhaled air. Bumababa yung oxygen mo sa katawan mo. And the level of carbon dioxide rises. So that's really not good. If you have a baby who is in the chest position, hindi nila kayang bumaliktad, no, to stay on the back position already. As the child gets older, that doesn't happen anymore. Kaya raw sa American Academy of Pediatrics, ikinakampanya ang back to sleep o pagsigurong hindi pa dapa ang pagtulog lalo na mga bata. Bukod dyan, mainam din daw na suriin kung may ibang posibleng kondisyon sa paghinga ang anak lalo't hindi pa nila kayang sabihin ang kanilang nararamdaman. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pinagtibay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang desisyong nagpapawalang sala kay dating Senator at kay Party List Representative Laila De Lima sa kasong may kinalaman sa droga. Sa iksimiting tugon sa Court of Appeals, iginiit ng Muntinlupa RTC na ang pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ay sapat na batayan para panindigan ang naunang desisyon. Kasama rin noon sa inakwit ang dating driver ni De Lima na si Ronnie Dayan. Taong 2022 nang binawi ni Ragos ang kanyang testimonya laban kay De Lima kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Matatanda ang niremand o pinabalik ng Court of Appeals 8th Division ang desisyon ng RTC. Quick chika time tayo mga kapuso. Labanan na, on fire ang dance floor sa Pasig Laban ng Celebrity and Dance Stars sa GMA Original Reality Dance Competition ang Stars on the Floor. Pangmalakasang groove and swag ang showcase ng 5 duos mula sa iba't ibang dance styles hanggang sa napili ang hataw sa dance-off. Itinanghal na top dance star duo sina Thea and JM sa kanilang Slay performance. Nakilala na ang Big Four duo ng PBB Celebrity Collab Edition. Yan ay matapos ang kanilang final Big Jump Challenge.
Sino kaya ang magiging big winner? Ang Team Chares kaya nina Charlie at Esnir? O sina Ralph and Will na Rawi? Baka naman sina AC and River o Asver? O ang Team Breca nina Brent and Mika? Alamin yan sa Big Night this Saturday. Binigyang pagkilala ang ilang kapuso sa 53rd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards. Itinanghal na phenomenal box office king si Alden Richards. Natanggap din ang kanyang pelikulang Hello Love Again ang Best Ensemble Acting for Movies. Minsan iniisip ko pa rin, and every time I go to bed na am I really part of the highest grossing Filipino film of all time? And still hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you so much po. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Film Actress of the Year para sa pelikulang Balota. Taos-puso ako nagpapasalamat talaga sa pagtangkilik pa rin kay Teacher Emmy. Sabi ko nga, doon ko na-realize na after ko gawin si Teacher Emmy, ito pala yung hinahanap ng diwa ko. Yung makagawa ko ng isang pelikula na malalim, may saysay, at may layunin. Movie Supporting Actor of the Year naman si Ruru Madrid para sa pelikulang Green Bones, nakatay si Joros Gamboa. Very grateful po sa parangal na ito. Pangalawang award ko na po ito para sa Green Bones. Kaya, nako, maraming salamat po. Sana po marami pang ganito. Hinirang na Daytime TV Drama Actor of the Year si Richard Yap at Daytime TV Drama Actress of the Year si Jillian Ward. Para ito sa kanilang hit GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap na natanggap din ang Most Popular Daytime Drama TV Program of the Year. I'm so proud kasi sabi ko nga po kahit matagal na po naming natapos ang Abot Kamay na Pangarap, it continues to inspire people. Most Popular Child Performer si Rafael Landicho para sa Kapuso series na My Guardian Alien. Nung sinushoot po namin yun, ang sese talaga. And ngayon, nakakakot pa rin po siya ng awards. Kaya maraming salamat po talaga. Hinirang na Most Popular TV Program for News and Public Affairs ang 24 Oras. At Search Reality Game Show ang Family Feud. Mga kapuso, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kapuso dito sa GMA Network Studios para sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan? Salamat Nelson. Sa pagsisimula ng mandato ng mga bagong halal na opisyal ng gobyerno bukas, ibinahagi ng ilang botante ang kanilang inaasahang pagbabago at hiling para sa ating bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Bukas, opisyal lang uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ng 3 taong paninilbihan, maliban sa 12 senador na uupo ng 6 na taon. Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, mayorya ng mga nahalal sa mga LGU, mga dati nang nakaupo sa pwesto. Kaya naroon pa rin daw ang pananaw na halos parang walang nagbago. Ang kaibahan lang daw sa katatapos na eleksyon, nagpakita ng lakas sa mga kabataan at nakita ang resulta nito sa senatorial race. The 31% youth vote parang spelled the difference, no? May pag-asa pala tayo na kasi surprise yun diba? At yun nga, despite the parang surveys before the elections, ang napunta sa Magic 5 ay yung mga hindi natin inaasahan. Sa datos ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 18,255 na opisyal ang magsisimula ng kanilang mandato bukas mula sa mga senador, kongresista, governors, vice-governors, sangguniang panlalawigan, mayors, vice-mayors at mga sangguniang bayan. Mas marami ng 155 opisyal ang nahalal ngayong taon kumpara noong 2022 dahil sa isang bagong nadagdag na probinsya at 8 bagong munisipalidad. Tinanong namin ng ilang kapuso kung anong inaasahan nila sa mga bagong halal na opisyal. Kung ano yung nagawa nung nakaraan, previous nga nakaupo, kung maganda na yung ginagawa niya, dapat plamangan niya para ang mga tao, okay yung kabuhayan. Opo. Gawin nila yung best nila, tsaka yung sa plataforma nila, yung magagandang mga plano nila, gawin nila ngayong
tuparin nila ngayon. Yung mga pinangako nila dapat tuparin pa rin nila yun. Kung hindi naman nila natupad, para saan pa po yung pag-elect nila, di ba? Huwag puro pangako kasi pag sa kampanya malakas sila, pinapasok nila lahat ng iskinita. Pero pag nanalo na, hindi nila mabisita kung sino yung nasa laylayan ng lipunan. Inaasahan ko sana magkaroon ng trabaho yung mga nahihirapan makahanap ng trabaho. Lalo na yung mga katulad ko na 21 years old, gano'n. Tsaka yung rin po, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang laging napapansin ko, ang ginagawa lagi maayos na kalsada. Tapos yung sira, hindi nila napagtutunan ng pansin. Ang ginagawa nila, yung sira, yung mga buo, ay yung binabakbak nila. Ba't kaya gano'n? Hindi ko alam Siguro, andun yung pondo. Si Aling Adelita, na pansamantalang nakatira sa isang waiting shed, aminadong bumoto ng ibang kandidato dahil hindi raw tinupad ng kanyang dating ibinoto ang kanyang pangako. Sabi doon sa staff niya, tulungan mo to Alma. Pagkatapos wala naman. Kaya yun. Ngayon wala pa rin? Wala pa rin. Itong bago nga, nakakasigurado kung makakatulong sa amin. Paalala ng NCPAG, hindi dapat natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mga botante dahil bahagi ng obligasyon ng taong bayan ang singilin ang kanilang mga leader sa tuwing sila ay may pagkukulang. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras.